Ako po si kapatid na Lauren Bolito mula po sa lokal ng Quiapo, distrito ng Maynila. Sa kasalukuyan po ako isang kalihim po ng lokal. Hawak ko din po yung sa LSP po ng lokal. Ako po ay natutulin sa pagsamba ng kabataan, maging po sa kapisanan po. Sa kasalukuyan po, ako po ay isang accounting officer sa isang Japanese firm po at tapos po ako ng accountancy. Ako po ay 7 years na po sa Iglesia ni Cristo. Ako po ay nabautismuhan noong October 30, 2015 po sa lokal ng Palo Distrito po ng Philippines po. Dati po akong Katoliko po. Ako po ay masiglang kaanib dati sa Katoliko po. Isa po akong nagtuturo po ako sa mga bata sa catechism po. At minsan po ako po yung tagalid ng prayer kasi meron po sa barangay namin dati na isinasagawa ng mga yung 6 p.m. na pagdarasal sa barangay po. Tapos minsan din po, yung mama ko po, minsan kami yung tinatawag po na nag-Hermana Mayor pag may mga fiesta po ng mga santos po sa aming barangay. Ako po ay nakatira po umula po sa barangay ng Isla ng Makalonod, Zumaraga Samar po. Kasi nung dati po, nung ako ay Katoliko po, natanim na po sa puso't isip ko o pinalakihan ko na po na yun ay lagi po namin ginagawa. Kumbaga na sa pamilya na po namin na kami ay naglilingkod din sa simbahang Katoliko. Nung dati po talaga, hindi ko po alam kung bakit sa tuwing nananalangin po ako o nung dati pa po nung hindi pa ako iglesia, yung nagdarasal po ako. Hindi ko po alam bakit po laging nababanggit na lagi ko pong sinasabi na, Ama, kung nasaan ka po, gusto ko po na anuin din po ako. Lagi po, hindi ko po alam, pero lagi gusto ko po yung mas malapit sa Kanya. Lagi po yun, kahit hindi pa po ako iglesia. Nabago po yung pananaw ko po sa relihiyon, mula po nung nag-start akong mag-aral ng college po. Doon po ako nag-aral sa Tacloban po. Nag-boarding house po ako noon. Tapos po yung landlady ko po ay isa po siyang Iglesia ni Cristo. May tungkulin po siya sa Iglesia ni Cristo at lagi niya po akong ini-invite sa mga pamamahayag, sa mga doktrina. May pagkakataon po na pinagbibigyan ko po siya mula first year college po. Pero may pagkakataon din na naalala ko po, minsan nagtatago po ako sa likod ng pintuan namin, di kaya sinasabihan ko po yung mga kasama ko po sa boarding house na pasabi sa landlady namin na wala po ako doon. At nung minsan po, nung 4th year college ako, sabi ng nag-akin po sa akin, sabi niya po noon na yun yung huling panata niya na po sana sa akin. Kasi mula 1st year hanggang 4th year, hindi niya talaga ako mapilit-pilit na magpadoktrina, na magtuloy-tuloy, umanig, sumamba. Pero after po ng panata niya, in-invite po ako sa isang doktrina. Yun yung kakarating lang ng bagong ministro po na na-assign po sa lokal namin dati po. Yun po yung aral tungkol kung ano yung mas papahalagahan yung sasabihin ng mga magulang mo o ng ama sa iyo. Doon po hindi ko po alam, nung narinig ko po yun, umiiyak na po ako yung doktrina na nag-i-start na po yung doktrina po. Tapos po, hanggang sa natapos po siya, nababagabag na po yung puso ko. Sabi ko, Ama, hindi ko akalain na darating ako sa point na ganito, na mapaiisip ako, na problemahin ko yung religion ko. Kasi simula pa lang, naninindigan na ako, nakatulito po ako. Tapos ang nangyari po nun, hindi po ako nakatulog nung gabing iyon po hanggang umaga. Yun po, nanalangin po ako. Sabi ko po, simula din po nun kasi ang tawag ko po sa Panginoong Diyos, God, Lord, gano'n po. Pero simula nung gabi na yun, Ama na po yung tinawag ko po. Sabi ko po. Tapos meron po kasi akong mga katabing crucifix po, rosary sa tabing higaan ko po. Bigla gulat po ako, bigla ko siya po tinago. Hindi ko na siya itinabi sa akin. Tapos nanalangin po ako, Ama, kung para sa iyo ito, kung ito'y pinagkaloob ng pananampalataya sa akin, sige po, kaya ko pong talikuran yung pamilya ko. Wag mo lang po ako iiwan. Hanggang sa kinabukasan, hindi na po ako yung tatawagin ni ate na, Lauren, magdudoktrina po, sana po ako pumupunta sa bahay niya.
magtatanong po ako, ate, anong oras po yung doktrina po? Ano pong oras darating ang ministro po na magtuturo po sa akin? Hanggang sa nagtuloy-tuloy na po, tinanggap ko po lahat ng natutunan ko pong aral sa loob ng Iglesia ni Cristo. Lalo na po, at nanggaling po iyon lahat sa Biblia po. Yun, wala na po akong alinlangan. Lahat po ng itinuro sa akin, lahat po yun alam ko po katotohanan. Lalo na po, yung tinatalakay po sa akin, yung abot po sa Biblia. Nung ako po ay naging kaanib na po sa loob ng Iglesia ni Cristo, doon ko po napatunayan na nasa totoong relihiyon po ako. Ramdam ko po ang Espiritu Santo, ang paggabay ng Panginoong Diyos po sa akin, dahil sa lahat ng pang-uusig ko po na naranasan. Ramdam ko po siya po ang umaagapay sa akin. Siya pong nagtatanggol sa akin. Naalala ko nga po, nung bautismo ko po, panahon po yun ng pre-births ko po. Yung pre-births ko po, hindi ko ako makakagraduate kapag hindi ko po siya naipapasa. Ipinanalangin ko, Ama, uunahin ko yung bautismo ko. Ikaw na po ang bahala sa akin. Itinuloy ko po yung bautismo ko po. Nagpaalam po ako sa school namin na hindi ako makakapit po dahil may bautismo po sa loob ng iglesia. After ko pong nabautismuhan, naitala na po ako. Tsaka po ako bumalik sa school namin para humingi ng pagkakataong makapag-take ng pre-board. Sa awa po ng Ama, na first day ko po yung pre-boards, nakagraduate po ako. Kapag nananalangin po talaga ako, hindi ko po nakalimutan lagi magpasalamat sa Kanya. Dahil gusto ko talaga, Ama, sabi ko sinasabi dati, kung saan naroon ka, gusto ko na andun ako. Gusto ko kaya yakap kita, doon ko gusto magpasalamat na tinawag mo ako sa loob ng Iglesia ni Cristo. Ang pangako ko po sa Ama, sa ating Panginoong Jesucristo, sa pamamahala, sa Iglesia ni Cristo, natutuparin ko po ang lahat ng tungkulin ng panumpaan ko. Kahit pagod, may pagsubok na dumarating, basta ibigay lang ng Ama yung lakas ng pangangatawan, yung mga pangangailangan ko. Nangangako po ako, hindi po ako magsasawang tumulong at higit lalo ihandog itong aking buhay at lakas sa paglilingkod ko sa loob ng Iglesia ni Cristo.